tao na nakakita sa amin. Ngayong umaga ay tuon mo ang aming mga puso at kaisipan sa mga katotohanan na iyong pinagtagumpayan na ikaw ay namatay sa krus, nag-is ang lahat ng hirap at kami ay nagkaroon ng tagumpay din dahil sa iyong ginawa. At higit ay nais ka naming dakilain, papurihan at sambahin, Panginoon, sa mga katotohanan na iyong ipapahayag sa amin mula sa iyong salita. Ingatan mo ang bawat sa amin, lalo na, Panginoon, ang mga kasama namin na papunta pa rito. Maasa kami na sila'y gagabayan at sila din ay mapagpalang. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang araw po sa ating lahat. The triumph of Christ's suffering. Okay? At kung mapapansin nyo na ito ay sa huling bahagi ng chapter 3. Okay? At sa ating pong pag-aaral na ito ay makikita natin na ito ay may pamagat nga pong pagtatagumpay ng mga kahirapan ng ating Panginoon Jesus. Okay? At gayon din ay bilang background, makita natin sa ating pong pag-aaral ay tinuturuan po tayo ni Pedro kung paano tayo mamuhay sa gitna ng mga paghihirap. Okay? At kung inyo pong mapapansin ay sa lahat ng kanyang sinulat dito sa Ephesians ay makikita po natin yung magandang halimbawa ni Christ. Okay? So ito po yung pinaka-background. Okay? So kung gusto niyo pong malaman ang tungkol sa paano natin haharapin ang mga paghihirap o pagsubok sa ating buhay, ay kailangan pong makita natin si Kristo. So sa ating pong pag-aaral ng 1 Peter, ang nais po ni Pedro sa atin ay makita natin si Jesus Christ mismo. Kung paano siya nag-suffer also, kung paano ang mga mananampalataya noon ay nag-suffer, ay mas tingnan natin kung ano yung ginawa, ano yung attitude, ano yung spirit ni Jesus Christ na dapat nating tularan. At ito nga po yung sinasabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 20 to 21. Background po ito. Wala pa po tayo sa ating mismong paksa. Sabi niya, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Siyempre hindi, di ba? Ngunit, kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyong mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Tapos sa verse 21, ang pagtitiis daw ng hirap ay bahagi daw ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Sapagkat ng si Kristo ay magtiis para sa inyo, ano sabi niya? Binigyan niya kayo ng isang halimbawa ang dapat tularan. So, kapag tayo ay naghihirap, nagsasuffer ang believer, okay? Dahil sa paggawa natin ng mabuti, okay? Ang tama nating gagawin ay tingnan natin mismo si Kristo sapagkat siya yung modelo ng suffering para sa righteousness sake. Okay? Maliwanag po ba yun? Mapapansin natin din, yan sa chapter 2 po yan, we will suffer in the flesh kasi siya po ang model, okay? And we are to have the mind Christ. Yan po ang dapat natin isipin. Okay? And then, makikita natin dyan sa chapter 4, verse 1. Okay? Wala pa tayo sa chapter 4 pa. Chapter 3 pa lang tayo. Sabi niya, dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kaya naman, dapat maging handang magtiis. Ganyan. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa kasalanan. Okay? So, talagang isa sa mga dahilan kung bakit nagtitiis tayo ng hirap para gumawa ng kabutihan ay lalo tayong napapalayo sa pagkakasala. Okay?
So, yan po. And then, sa chapter 4 din, verse 12 to 13, sabi niya, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y pangkaraniwan. Sa halip, sabi niya, ano maging attitude natin? Magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. And then, sa chapter 5, verse 1, yan. Sa chapter 5, verse 1, sabi niya sa mga matatanda na mumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa paghihirap ni Kristo at makabahagi ako sa karangalang malapit ng ihayag. Nakikiusap ako sa inyo. So dito mo makikita natin na ang tema ni Peter sa suffering ay makikita natin nakatuon kay Kristo. Okay? So, pag binanggit niya ang patungkol sa paghihirap, lalo na po yung mga, mamaya makita nyo, yung nararanasan ng mga mananampalataya noon, ay gusto ni Peter na ituon natin yung ating mga sarili, hindi yung nakapost ka. Minsan kasi, pag nagsasuffer ka, ubak-ubak ka sa sarili mo, nadidepress ka. Tama? Ang gusto ni Peter ay makita natin na tumingin tayo sa Panginoon. And Christ becomes the model at yung pattern for how the believer endures suffering for righteousness' sake. Okay? So, pagtitiisan natin po yung mga paghihirap natin dahil nga namumuhay tayo ng matuwid. Kasi si Jesus Christ, nung siya nandito sa lupa, siya yung nakita natin, naging modelo natin at pattern kung paano siya nagtiis. Okay? So, maliwanag po dito na habang isinusulat po ni Pedro, okay, ang mga talatang ito sa 1 Peter chapter 1 hanggang 5, ay nasa isip niya po ang kalagayan ng mga mananampalataya noon. At mabilisan lang po ito, makita natin, sa chapter 1 lang, sabi niya, you have been distressed by various trials. Okay? Nakakaranas na sila ng iba't ibang klaseng pagsubok. At sabi nga, yung kailang pananampalataya, test by fire. Diba tama? Parang dito ang pananampalataya. On fire sila. Mahirap. And then sa chapter 2, verse 12, sabi niya, you've been slandered by evil. Talagang inaakusan sila ng kasamaan, doing in the society in which you live. So yung lipunan ay makikita natin ay gumagawa ng kasamaan o nagsasalita ng kasamaan sa kanila. And then sa chapter 2, verse 18, obviously, some of you will be treated in an unreasonable way by those who are over you. Talagang hindi maganda ang pagtrato sa kanila. And then sa chapter 2 then, verse 19, you will suffer unjustly. Talagang hindi makatarungan ang paghihirap na ibinibigay sa kanila. And then sa chapter 3, verse 9, sabi niya, he assumes that will receive evil, they will receive insult. Okay? Bagamat makikita natin na sinabi ni Pablo, kapag gumawa sila ng kasamaan sa inyo, huwag niyong gantihan ng masama. Kapag kayo insulto, huwag niyo rin silang insultuhin. Okay? So, hindi lang by action, even by words, diba? Huwag tayong gumanti. And then sa verse 13 ng chapter 3, sabi niya, and who is there to harm you if you prove zealous for what is good? So, ibig sabihin dito, makita natin, ini-imply dito, na ang tao, okay, na gumagawa ng matuwid, ay makikita natin dito yung mga tao naghihintay lamang na gawang ka pa rin ng kasamaan. Kahit na gumagawa ka na mabuti, naghahanap pa rin sila ng ipupula o ibabato sa iyo. Kahit kita yung ganun katindi ang kinakaharap nila. Sa verse 14, sabi niya, if you are reviled or spoken against for the name of Christ, you are blessed. Okay? So, kahit ka inaalipusta, sinasabihan ng masama dahil kay Kristo, mapalad ka pa rin. Okay? Kasi nga, alam natin na mapalad tayo dahil tayo ay kasamang naghirap sa Panginoon. And then sa verse 16, sabi, if anyone suffer as Christians, let him not feel ashamed. Huwag kang mahiyak. Okay? Isang karangalan na maghirap
para sa Panginoon. And then sa verse 19, parang wala na. Ay, hindi na kasya. Sabi niya, sa verse 19, let those who suffer according to the will of God and trust their soul to a faithful Creator. Okay, kita nyo? Na kapag tayo ay naghihirap according sa kalooban ng Panginoon, alam naman natin yan, hinahayaan ng Panginoon, ay entrust natin yung ating kaluluwa sa ating matapat na manlikha. Okay? So again, we must keep focus on Christ. So pinakita po ng Panginoon kung paano siya nakipag-deal sa unjust suffering din. Okay? At yan nga po makita natin dito na anong ginawa niya? When he was reviled, he did not revile. Okay? So siya ininsulto, ginawa ng kasamaan, hindi siya gumanti. Kapag ginawa siya ng evil, threat, he did not give that back. Okay? So, hindi siya nagbanta. And then, ano pa yung pangatlo? He suffered and uttered no threat, but keep entrusting himself to the one who judges righteously. Okay? And then, yung pang-apat, makita natin, we are to respond to our trials the way Christ responds to his quietly, tahimik lang, confidently, graciously, trusting, committed himself to God. So, ganyan po makita nating modelo ng ating Panginoon. Hindi siya gaganti kaagad. Okay? Ginawa siya ng masama, gagawa rin siya ng masama, o inalipos na siya, alipos na hindi niya. Okay? So, hindi po yan. Hindi po yung ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, makakita natin dito mga kapatid. Not only does Peter want us to respond to the trial the way Christ did, okay? Hindi po nais ni Pedro na tumugon tayo katulad ng pagtugon ng ating Panginoon nung siya'y sinusubok. Kundi sa pag-aaral natin ito, ang gusto ni Pedro ay makita natin yung tagumpay in suffering and we may triumph also. Yun po ang punto naisin ng passage na ito sa verse 18 to 22. Hindi lang po yung tamang response, tamang attitude kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, kundi magkaroon tayo ng tagumpay. Okay? So, it is that there is a triumph, there is victory, there is conquering in the midst of triumph. Okay? So, yan po ang dapat na makita natin dito, mga kapatid. Nasa kabila ng suffering na meron tayo, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nag-suffer siya, pero makikita natin na meron siyang napagtagumpayan, okay? Napanalunan, at nadaig. Okay? Just recently, last week ata yung nag-champion ng LA Dodgers, diba? Yung World Series po yan sa Amerika, yung parang NBA din yan, diba? Nanalo sila against Toronto, diba? Sa baseball po yun. Isa sikat na sport sa Amerika ang baseball. I think ang baseball noong araw kaysa sa basketball pa ako. American football, yan ang football. So talagang pag nagkaroon ka ng tagumpay, actually yung series nila ay umabot ng 7 game. Okay? Parang basketball din, best of 7. At ang nilamang lang nila ay 5-4. Isa lang. Muntik pa. Okay? So nagkamali lang yung kalaban. Okay? Knock-out sila, pero pwede sila manalo. Pero ganun pa man, alam natin na sa bawat tagumpay, merong hirap. Training pa lang yan, tama? Lahat naman ng sports. So, dito makita natin na ini-illustrate sa atin dito na yung case ni Jesus Christ. Okay? Na magkaroon tayo ng right attitude sa suffering at magkaroon tayo ng commitment sa Diyos na gain din ay i-anticipate natin na magtatagumpay tayo sa ating suffering at hindi lang yun ay magiging victorious tayo o magkakaroon tayo. Okay?
So, dito sa ating pag-aaral, sa verse 18, siyempre tatako tayo muna sa 17 kung saan tayo tatapos, di ba? Tama? Ano yung ating napag-aralan? There are two kinds of suffering. Di ba? Sa verse 17, sabi dito, higit na mainam na kayo ay magdusa dahil sa ano? Sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y pahintulot ng Diyos. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, meron dalawang klaseng paghihirap. Okay? Una, you can suffer for doing what is right. Okay? Kahit gumagawa ka ng mabuti, pwede kang nagdusa. Ayaw mo maghirap. Pangalawa, sabi dito ay mas mabuti. Yung number one. Kung magsasuffer ka, mas better yon. Mas gugustuhin mo na yung magsuffer ka in doing right. Kaysa magsuffer ka in doing what is wrong. Right? Sa mundo natin kasi ito, madali tayong makipag-compromise. Baga, sa barkada, sa opisina mo, okay? Gagawa ka ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Okay? So, ang mangyari nyo, dahil natangay ka, you will suffer. Okay? Hindi ka magsasuffer sa kamay ng tao, kundi magsasuffer ka sa kamay ng Diyos. Kasi paparusahan ka ng Diyos kasi natangay ka eh. Kung sa barkada mo, hindi ka iinsultuhin, nag-enjoy ka kasama nila, nagpag-inom ka, nag-nectar ka, o kaya nag-liwaliw ka, na-compromise ka, na-compromise ka, so, magsasuffer ka. Okay? Hindi sa kamay ng tao, kundi sa kamay ng Diyos. Sa kabilang banda, kapag pinili naman natin sumunod sa Diyos, okay, at namuhay tayong godly, namuhay tayo ng marangal, okay, tayo ay magsasuffer sa kamay ng mga tao. Kasi i-insultuhin tayo. Ganun ang mangyari. Kung may inggit sa atin, i-issuehan tayo. Pero tandaan natin, you will be protected and blessed by God. Kaya mas maganda eh. Protektahan ka ng Diyos at pagpapalain ka ng Panginoon. Okay? So, maliwanag po dyan, mamili po tayo. Saan ka gusto mo mag-suffer? Sa paggawa ng mabuti o sa paggawa ng mali? Kasi nga, paparusahan tayo ng Panginoon kapag gumawa tayo ng mali. Kasi matuwid siya. Ikaw anak, itutuwid ka niya. Okay? So, ganun po ang katwiran ng Diyos. Okay? So, ngayon, dadako ngayon tayo sa ating mismong pag-aaral sa chapter 3, verse 18 to 21. Okay? Basahin po natin ito sabay-sabay at inaanyahan ko po na tayo ito kayo para bilang paggalang dito sa ating paksa ngayon na umpisahan. Sa verse 18, sabi niya, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga maksalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Verse 19, sabi, sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Okay? Sila ang mga Espiritong ayaw sumunod ng siya'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginawa nito ang malaking barko, iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismo na nagligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budi. Iniligtas kayo ng bautismo sa magitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Verse 22, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Ito ang salita ng Panginoon. Okay, pwede na po kayong maupo. Okay. So, dito po sa ating pag-aaral na ito na gusto po ni Pedro, okay? Meron po siyang binanggit kung papansin niyo sa chapter 1, tapos umuulit po siya.
Kasi gusto po nating maintindihan ni Pedro na sa huling section ng kanyang pagsusulat sa chapter 3 ay maintindihan natin ang kamatayan ni Kristo sa ating mga kasalanan. Na siya ay namatay, okay, unjustly, okay. Dapat tayo doon sa una part, okay. Na si Kristo daw ay namatay na walang kasalanan at namatay ng misan para sa inyong mga makasalanan, okay. So, ino-notice po natin dito yung tagumpay through the resurrection, and that is at the right hand. Okay? And also, makita natin dito, and maging ang mga demonyo, okay, nagiging part po ng kanyang suffering. Alam natin na akala ng demonyo na nagtagumpay siya nung namatay si Kristo, makikita natin na napasuko din niya. Okay? So, ang punto na makikita natin dito, okay, the point is that Christ, even though suffering unjustly, triumph in that suffering. Meron pong tagumpay. So, ganun po ang senaryo. Akala ni Satanas, nagtagumpay siya nung namatay si Jesus Christ. Okay? Hindi po. Maliwanag po na siya ay nagtagumpay. Kasi mapapansin nyo, doon sa verse 19, sabi niya, sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. So, habang pong nakapako si Jesus Christ sa cross, namatay ang kanyang physical, pero yung kanyang espiritu ay buhay. Saan pumunta? Sa impyerno. Sinasabihan niyo ang impyerno, akala niyo, nagtagumpay kayo, ha? Kita niyo? Yun, gusto nating makita dito, mga kapatid. Akala ng iba, di ba, marami nalungkot pag namatay yung savior mo, leader mo, malulungkot ka. Dapat makita natin, yung sinasabi ng Biblia, yung espiritu niya pumunta kung sa nakabilanggong mga espiritu yung sa mga demonyo. Okay? Expose natin yan. Gusto ko lang makita natin. For every trials natin, akala natin, talo na tayo. No. Ang Diyos nagtagumpay. Okay? Bagamat siya ay nag-suffer unjustly, okay, hindi makatarungan, he suffered for doing what is right, and God caused him to triumph, and marvelous and glorious. Kita niya? Masama. Kumbaga sabihin natin, ang ginawa sa kanya. Pero sa kabila noon, ganong katakila ang Diyos. Diba? Alala ko tuloy kay Joseph, sabi niya, you meant it even masama ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Because we have a God who is control of everything, kahit masama ang ginawa ng kapatid mo, masama ang ginawa ng tao, pinatay si Jesus Christ, nagtagumpay pa rin siya. Hindi nyo kaya ang Diyos. I hope na makita natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lalo natin siyang pagtitiwalaan. Okay? Bagamat nag-suffer siya sa flesh, teka nyo, namatay siya para sa mga maksalanan, pero siya ay buhay. Okay? Kaya kagaya sabi sa inyo, immediately, pumunta siya saan? Sa impyerno para mag-proclaim ng victory sa mga espiritong nakabilanggo doon. Okay? Kaya makita natin doon, right at the cross. Okay? Bagamat yung kanyang body ay patay, pero yung kanyang espiritu ay buhay, at kaagad-agad na he was proclaiming the victory. Imagine niyo yun. Kasi kala ng Diablo, talo na, namatay na yung Savior, Messiah. You want bread? Pero ano ginawa? Ano sabi ng Biblia? Pumunta siya sa email, nagpo-proclaim, victorious ako. Okay? Kaya ano dapat natin makita dito? Magbigay ito ng great hopes. Kahit nagsasuffer tayo, mga kapatid, dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. May tagumpay. Okay? Kaya ito ang dapat makita natin sa tayong mga believer na mag-endure ng suffering for righteousness' sake, sapagkat we have a great confidence that God sounds a note of victory in the midst of that difficulty. Kaya mga kapatid, kung talagang ikaw ay totoong mananampalataya, kilala mo si Jesus Christ, kilala mo ang iyong Diyos, pagkamat may ginagawang kasamaan ng tao sa iyo, ginagawang kayo ng issue sa paggawa mo ng kabutihan, huwag kang ma-depress. Bagkus,
tingnan mo si Jesus Christ kung paano siya nagtagumpay. Okay? Sa ating pag-aaral, mga kapatid, meron po tayong 4 na tatalakayin, pero ngayon, at sa susunod na linggo, ang una lang natin pag-aaralan ay yung pagtatagumpay na ginawa ng Panginoon dahil dinala niya ang ating mga kasalanan. Ang pangalawa, na tagumpay makita natin, it is a triumph sermon. Ngayon, sa susunod yung makita nyo, nag-sermon siya sa mga demonyo at mga espiritong nasa impyerno. Pagkamat nakakalungkot, may mga sekta, ginagawa po yan. Maling interpretasyon. Pupunta sila sa mga simenteryo, nangangaral sa patay. Meron po niyan, sekta. Na, mga ganyan. Nakakalungkot, di ba? Patay na nga yun eh. Si Jesus ng Christ lang ang nakagawa noon. Okay? Akala kasi ng demonyo, nagtagumpay sila. Pero, pakikita natin, it is a triumphant sermon. Pangatlo, it is a triumphant salvation, na kaligtasan. And also, pang-apat, a triumphant supremacy. Okay? Kaya, balik tayo dito sa ating talata sa 1 Peter chapter 3, verse 18. A triumphant sin-bearing. Unti-unti natin, hihimay-himay natin yung salita ng Panginoon niya. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng misan para sa inyo na mga makasalanan. Okay? Ang napakagandang to, alam yung dahilan. Sa English, for Christ also died for sin once for all, the just for the unjust, in order that He might bring us to God. Napakaganda no? Para sa ating mga mananampalataya, si Christ namatay daw, unjust, ibig sabihin, hindi dapat o karapat dapat siya mamatay para sa mga tayo ng mga unjust. Pero anong purpose? Dali niya tayo sa Diyos. Wow! Ang ganda, di ba? So, sana makita natin yung kagandahan ng salita ng Diyos na ito, no? So, una, talakayin natin, unti-untiin natin, sabi niya, the sin-bearing of Christ, mayroon pong 6 ito eh. Pero 4 lang yung ating ipupuntuhin ngayong umaga. Yung suffering daw of Christ was ultimate. Ano ba yung ibig sabihin ng ultimate? It is final, okay? Kumbaga, pinaka-best or most extreme of its kind, pinaka-outmost ko. Kumbaga, kahuli-hulihan na. Wala nang hihigit pa. Yun ang ibig sabihin yung paghihirap ni Kristo, wala nang hihigit pa doon. Yun ang pinaka-pinali. Kaya sinabi ng Panginoon, it is finished. Siya ay napako sa krus. Tama? Ibig sabihin, final na. Wala nang pwede pang humigit pa rito. At yan po ay magpapatunay na sinasabi, for Christ also died. At take note po natin yung word na also. Ano po ibig sabihin ng also? Ang also ay nagpapakita means in addition to somebody else. Okay? Ibig sabihin, si Christ, nung namatay sa cross, nung siya in-execute unjustly, hindi siya makatarungan. Tama? Hindi naman siya dapat siyang mamatay. Tama? Pero makita natin kasi wala siyang kasalanan. At sino ba yung pinapako sa krus? Ano kung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Diba? Kasalanan ba siya? Wala. So hindi matuwid na siya iparusahan. At tama rin naman si Pilato nung hinarap siya, sabi, wala akong makitang mali sa kanya. Kaya hugas kamay siya. Katawag nila hugas kamay yung Pilato. Kasi wala naman talaga eh. Kaya lang, he wants to please the person, the people. So anong ginawa ng mga Hudyo? Nag-fabricate sila ng mga kabulaanan. So noong araw pa may mga fake news na ano. Diba? Mga balagger. No? Ang mga Hudyo ay nag-fabricate ng mga kabulaanan para kay Jesus Christ. At hindi lang yan, kundi nag-pay off pa sila, nagbayad pa sila ng mga false witness to bring about the illegal conviction. Yan po ang ginawa ng mga Hudyo. Dahil wala siyang kasalanan, siya yung matuwid, siya yung righteous, siya yung namatay para sa hindi matuwid at hindi righteous. Ganyan? So, bagamat ganoon po ang nangyari, he suffered unjustly, okay? He triumphed in that through his suffering, he has brought us, kanino? Sa Diyos.
Hindi makatarungan yung naging kamatayan ni Jesus Christ. Pero sa kabila ng kanyang kahirapan, okay, na ginawa sa kanya, tayo ay ano, ang purpose noon, dali niya tayo sa Diyos. Okay? So, dito makita natin na nasa puso ni Pedro that even a believer, while he is suffering, bagamat ang mga believer nung panahon na yun ay nagsasuffer, pero hindi substitutionary. Okay, ibig sabihin, si Jesus Christ kasi, di ba sabi sa Bible, greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friend. Ibig sabihin, si Jesus Christ namatay para sa kanyang kaibigan. Siya yung nag-substitute. Okay? Kaya siya naghirap, imbes na maghihirap yung kanyang kaibigan, siya ang pumalit. Pero, ang paghihirap ng mga Kristyano, hindi pagpalit. Kumbaga, para sa sarili lang nila yun, it's either gumawa sila ng mabait o gumawa sila ng kasamaan. Tama? Di ba? Dalawang klaseng paghihirap. Tama? Okay. At hindi rin yung paghihirap ng mga believer, hindi redemptive, hindi nakakapagligtas. Si Jesus Christ, nag-substitute kasi hindi naman siya talaga makasalanan. Pero siya, okay, yung pagsasuffer ng mga mananampalataya hindi nakakapagligtas. Pero ang suffering of Christian, tandaan po natin, bagamat hindi substitutionary and also hindi rin redemptive, pero yung suffering ng Christian ay maaaring tool, okay, by which someone might be brought to God when they see how we handle that suffering. Okay? At yan po nga yung sinasabi sa 1 Peter chapter 2, verse 21. An example that we can follow. Ayan. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawa dapat tularan. So si Jesus Christ nag-suffer as substitute and also redemptive. Ang mananampalataya hindi. Pero yung suffering ng Kristiyano ay pwedeng gamitin ng Diyos. Okay? Para yung ibang tao na nakakakita sa atin. Okay? Kung paano tayo nagtiis, bakit yung mga tao yun? Okay? Parang si Stephen, makita natin. Nung pinatay ni Saulo, tama? Parehas ang sinabi. Di ba sabi ng Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi sila alam ang kailang ginagawa. Di ba? Yun ang prayer ni Jesus Christ. You know, this is Stephen. Oo, ipatong sa kanilang kanyang kasama. Hindi nila alam ang kailang ginagawa. Later on, anong ginawa ng Panginoon? Naligtas din si Saulo at naging pati. Bakit niyo? Yung suffering natin ay kayang gamitin ng Panginoon para maligtas din yung ibang tao. Okay? So, dito makita natin na sa ating yung word nga also, it means additions to somebody else. Okay? Ang tinutukoy po dito also ay ang tinutukoy din po niya kung paano si Christ ay nag-suffer. He is also talking to believer. Okay? Kasama rin kayo. He's been talking about the fact that you will suffer for doing what is right. But keep this in our mind that Christ also suffered. Okay? Okay yun? So yun yung makikita natin implikasyon ng salitang for Christ also died. Si Christ nag-suffer, mga mananampalataya, believer will also suffer. Pero isipin ninyo, hindi ka nag-iisa. Si Christ nag-suffer din. Kaya huwag tayong masusurprise kapag tayo ay maghirap sa pagsunod natin sa Panginoon. So, in other words, our Lord is asking you to be willing to suffer for righteousness' sake. He's only asking you to do what He was willing to do. Okay? Kasi ginawa niya yun eh. So, kayo, gawin na natin. So, yun po ang implikasyon na Christ also suffered. Okay? He was just,
when He suffered. Okay? So tayo naman, nagsasuffer, unjustly also, okay? His suffering first as all was ultimate. Okay? Kumbaga ganap na, o sabihin ay wala nang hihigit pa. Ano po ibig sabihin noon? Pansinin niyo po yung salitang, ulitin natin. For Christ also died. Di ba? Kanina, tingnan natin yung for Christ also. Ngayon naman, ano yung sumunod? Died. Ibig sabihin, yun na po yung ultimate suffering na mangyari. Okay? Kasi we can suffer, pero hindi natin kayang higitan ang paghihirap ni Kristo. Tama po ba? Yung ginawa ng Panginoon, hindi mo kayang isin nyo, hindi mo kayang tularan nyo. Bagamat merong nag-iinsulto sa atin, nagpipilitensya ko rin, di ba? Nagpapapako. Di ba? Ginagaya yon, pero hindi na. Sabi ng Biblia, hindi na. At sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 4, they hadn't suffered yet unto blood. Yeah. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Diba? Panginoon, di ba, hinaplit, nilagyan ng koronang tinik, pinako sa krus, hanggang sa siya'y namatay, di ba? So, hindi pa naman umaabot doon, di ba? So, pwede tayong mag-suffer, bagamat may mga martyr na nagsasuffer ngayon, o yung iba sa iba, pinupugutan din ng ulo, pero tandaan po natin, yung suffering na yun, you have suffered, but not ultimate. Hindi yung sukdulan, hindi yun ang ganap na paghihirap. You haven't had to give your own life, okay? So, Christ also died, okay? At sa ibang manuscript, makikita natin, ang ginamit sa NASB o New American Standard Bible, kung titingnan nyo yung Bible nyo, ang translation na ginamit ay Christ died. Sa ibang translation, sa New King James Version or ESV, ang ginamit naman ay Christ suffered. Okay? Ang meaning nila ay interchangeable, pwedeng magkabaliktad. Okay? Ang implikasyon po niyan, ibig lang sabihin, ay dito makita natin, si Kristo daw po ay naghirap hanggang sa siya ay mamatay. Okay? He suffered ultimately. The ultimate suffering is to be murdered for righteousness' sake. Okay? Kaya po siya pinahirapan, patayin dahil sa righteousness' sake. Mga kapatid, ngayon ay hindi hinihiling ng Diyos ang mga miyembro ng church na mamatay na katulad ng Panginoon. Kasi nga yung ginawa ng Panginoon ni Jesus Christ, it is ultimate. It is final. Hindi na pwedeng gayahin. Kaya huwag tayong gagaya doon sa mga nagpipilitensya. Mali po yun. Okay? Kalapastanganan po yun sa ginawa ng Panginoon. Okay? Dako tayo sa pangalawa. The suffering of Christ was ultimate. Pangalawa, the suffering of Christ was para saan? For sin. Ano yung susunod na word? Christ also died para for sin. Okay? So, when a believer, okay, kapag tayo ay unjustly treated, tandaan natin, kapag tayo ay pinaratangan ng hindi tama, okay, kapag tayo ay nagsuffer sa mga criticism, sa abuse, sa hostility, persecution, or when some Christians in some part of the world even suffer hanggang mamatay, di ba? Di ba, may pinapatay? Ito ay related to sin, not their sin, their own, di ba? Tama? Hindi dahil sa iyo, kasalanan ito ng ibang tao. Kaya ka pinapatay. Tama? Kaya ka inuusig. Okay? So, ano yung mga klase ng mga kasalanan na makikita natin? The sin of hatred. Tama? Kaya ka nga paggalit sa iyo tao, talaga namang gagawa sila ng chismis sa iyo, tama? The sin of animosity, okay? Yung masama ang loob nila. Meron silang pagkatanim o pakikipag-alitan. Yan po ang animosity.
The sin of hostility. Okay? Talagang hinahamon ka. The sin of, the sin of, anger, yung galit, o mainit ang ulo lang sa iyo. The sin of, jealousy. Diba? Nagsiselo siya. Okay? The sin of envy, nainggit sa iyo. At hanggang sa the sin of murder, papatayin ka na. And that's the reason kung bakit nagsasuffer ang mga mananampalataya dahil sa mga kasalanan ito. Tama po ba ako? At siguro kayo, nagiging biktima rin lang ito, di ba? So, ganoon din makita natin in a sense, ang mga believer ay nagsasuffer dahil sa paggawa nila ng mabuti, we are suffering because of the sin of other people. Tama. So, kaya tayo nagsasuffer dahil sa kasalanan ng ibang tao. Okay? So, ganoon din po makita natin sa suffering ni Christ. Okay? Bagamat in a different way. Siya nagsuffer hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng ibang tao. Kaya nga sabi niya, Christ died for sin. Kasi, maliwanag po dyan sabi sa Biblia, sa 1 Peter chapter 2 verse 22, He committed no sin. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man. Tama? Kaya yung kanyang kahirapan sa cross, hindi niya dahil sa kasalanan. Yung sabi niya, dinala niya ang ating kasalanan. Hindi kanyang kasalanan yun. Kasalanan ng ibang tao yun. Kasi sa buong buhay niya, hindi siya gumawa ng kasalanan. Hindi siya nag-isip ng masama. He had never had an evil thoughts. He never said an evil word. He never did an evil thing. Ito yan. Sa isipan niya, sa salita man niya, o sa gawa niya, wala siyang ginawa na masama. At kung titingnan natin, sabi pa niya, He never taught anything that wasn't perfectly holy. Sa isip yan, wala siyang inisip na hindi talagang ganap na banal. He never said, wala siyang sinabi, na hindi perfect holy. And He never did anything that wasn't perfect holy. So maliwanag po mga kapatid, He suffered for sin. It was sin that put Him there. Bakit siya? Okay. Hindi dahil sa kanya, kundi sa iba. Sa Biblia, sinasabing die for sin, ay ibig po sabihin niyan, ito ay sin offering. Okay? Tingnan natin sa Romans chapter 8, verse 3. He suffered as an offering for sin. Yung atonement nga, di ba? Alala niyo yung inutos ng Panginoon kay Abraham, at tinuro ni Teacher Susan niya kanina sa mga bata, di ba? May papataying tupa, tama? May dugo, di ba? I-offer ka. So, sabi din sa John, sabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Okay? Si Jesus Christ yun. Siya yung kordero. Iaalala. Okay, tingnan nyo. Sabi niya, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na siya ang kasalanang umaalipin sa tao. So, siya yung inoffer. Kaya siya namatay para sa kasalanan. At ito din ay ginamit sa Hebrews chapter 10, verse 5 to 8. He suffered as an offering for sin. Yan yun, basahin natin. Dahil diyan, nang si Kristo na parito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, okay, yung offering niya, mga handog, ang mga hayop na hadlang sunugin. Hindi mo ibig sa dambanang dalhin, hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusulog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya hinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. So may pinuutos po sa lumang tipan na kukuha sila ng hayop, papatay nila yun para ihandog. Yun po ay simbolo ng gagawin ni Kristo. Hindi naman sapat yun eh. Yung ginawa nila eh. Simbolo lang yun para makita nila merong darating na Mesaya na yung kanyang ihandog ay hindi hayop kundi kanyang sarili para sa kasalanan. Nakita niyo yan? Okay. At susunod sabi niya, kaya sinabi ko,
Ako'y narito. Si Jesus Christ ang nagsasalita sa Ama. O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo nila nais na kalugdan ng mga alay at handog na hayop. Mga handog na sinusunog ang mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. So makita nyo na yung talagang ginawa ni Jesus Christ, okay, kung paano sa Old Testament ay merong ipinangako ang Diyos na tagapagligtas, yung Messiah, at kung paano sinabihan ng Diyos ang mga Israelita, sila lang naman yung pinaghahandog ng tupay. Ang Egyptio ba? Moabita? Inutusan nyo? Mga Palestino? Mga hindi Israelita lang. Pero simbolo lang yun. Hindi talaga nakakawala ng kasalanan yun. Yung ginawa ni Kristo ay sapat para sa kasalanan. Kita niyo na. Naintindihan niyo po ba yun? Bagamat sabi niya ay ginagawa lang para sa kautusan, pero never, no effect yun. Naintindihan? That's the doctrine makikita natin mga. Kaya kung maintindihan natin yung gospel about Jesus Christ, that's the true salvation. Bibigyan kanya ng kaligtasan kasi yung kasalanan mo at kasalanan ko, binayaran niya. It's ultimate. Sapat, ganap, final. Hindi mo lang kailangan dagdagan o ulitin pa mga kapatid. Wow, that's a great message. At ito nga isusunod natin. The suffering of Christ was ultimate. The suffering of Christ was foreseen. At yung pangatlo, the suffering of Christ was unique. Bakit? Never be repeated. Hindi na uulitin. Okay? Ang sabi diyan, for Christ also died for sin. Sabi, once. Ang ganda ng Biblia, no? Kita niyo? Unti-unti natin titingnan. Okay? So, diyan makita natin bakit unique. Kasi minsan lang ito. Okay? At word na ginamit diyan sa Greek ay hapax. Sa Greek means, ibig sabihin, once. Okay? Ang sabi po ni W.E. Vines, okay, sa kanyang commentary, sabi niya, in commenting on this word, hapax, that is means perpetual validity that does not require repetition. Magpakailanman. Walang expiration date. Diba? Minsan, magano ka, ito yung aking expire na po, hindi na po pwede. Hindi tayo makakakuha ng discount, expire. Hindi na po kayo makakapasok, expire na ang inyong card. Tama? May expiration. Pero yung ginawa ni Jesus Christ, yung kamatayan niya, walang expiration. Once lang. Sapat na. Habang panahon, habang buhay. Valid ito. He died once. Okay? Alam niyo po ba, sa mga Hudyo, hindi po ito something new. Kasi sa mga Hudyo, alam niyo po ba, na sila ay pumapatay ng libo-libo o milyon-milyon tupa every Passover. At paulit-ulit nila ito taon-taon. Nagsasakripisyo sila. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Pero nung dumating si Jesus Christ, nung namatay siya sa cross, minsan lang, tapos na. Wala pa kayo napansin? Nung namatay si Jesus Christ, ano nangyari sa curtain ng temple na kung saan doon inihalay ito? Paano nangyari? Imagine niya. That's a miracle ginawa ng Panginoon. Once. Okay? Kaya ano sabi niya sa Hebrews chapter 7, verse 26, 27, sabi niya sa makatuwid si Jesus, kung gaano, kung paano pinakapunong pari, kasi yung punong pari lang po nakakapasok sa Holies of Holies, ay nakatugon sa ating pangangailangan, siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, iniwalay niya ang mga makasalanan at inaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una, para saan? Sa kailang kasalanan. Kasi alam nyo, pag makasalanan yung pare,
at pumunta sa Holies of Holies. Patay yun. Kaya nga may tali yung mga kapatid. At saka may kalimbang. Parang puting namin may kalimbang. Ting, ting, ting. Alam mo, andun si puting, no? Ganon din yun. Pag habang naglalakad si punong pare at natunog, buhay pa. Eh, pag hindi na tumunog, patay yun. Kaya siya naghahandog para sa kanyang sarili, kasalanan. At pagkatapos para sa kasalanan ng ibang mga tao. Tingnan nyo, ang comparison. Minsan lamang naghandog si Jesus. At ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Kita nyo yung kaibahan? It is unique. Minsan lang, hindi kagaya ng ginagawa ng mga pari. Taon-taon. Ganyan? Wow, di ba nakakaganda? Kaya makikita natin mga kapatid, yung New Covenant ay mas mahigit na mainam kaysa sa Old Covenant. Kasi ang Old Covenant, ganun inuutusan sila Nakukuha ka ng tupa, o kaya kambing, napapakwalan mo para yung kasalanan mo umalis. Yun ay simbolo lamang po mga kapatid. Pero yung Old Covenant, paulit-ulit yun. Pero sa New Covenant, minsan lang ginawa ni Jesus Christ at yun ay sapat na. And this is why Christ's sacrifice is better than any sacrifice. It is once for all. Minsan lang at magpakailanman. Okay? And that makita pa natin sa Hebrews chapter 9, verse 24 to 25, sabihan, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao. Di ba? Merong Holies of Holies nga po, di ba? At larawan lamang ng tunay. Ano yung tunay? Sa langit. Kasi bibihira po mga kapatid ang makakapasok sa presensya ng Diyos, yung the Holies of Holies. Sa temple po kasi meron ganun. May holy place and also Holy of Holies. Di ba? Ang high priest lang ang nakakapasok noon. Kinakailan wala kang kasalanan. Okay? Kinakailan maghahandog ka pa para sa kasalanan mo at para sa kasalanan ng iba. Pero dito makita natin comparison. Si Christ daw ay hindi pumunta sa dakong banal na ginawa ng tao. Ito lang ay larawan lamang ng tunay. Ano yung tunay? Sa langit mismo siya pumasok. At ngayon nasaan? Nasa harapan na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pahari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Pero si Jesus Christ, sabi niya, ngunit si Kristo, minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Akin nyo, mga kapatid, Christ's sacrifice is very unique. And then, sa verse 26, sabi niya, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siyang mamamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Imagine nyo, yun po ang requirement ng Diyos. Kailangan mamatay. Ang kabera ng kasalanan ay kamatayan, tama? Paulit-ulit mamatay. Subalit sabi niya, minsan lamang siya nagpakita. Ngayon, matapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa magitan ng handog na kanyang inihanay. Nakaka-amaze po mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoon. Minsan lamang. At yun ay sapat na. At yun ay nabigay ng kaluburan. Yun yung tinatawag sa Biblia na propitiation. Pangkalubag-lubag na wala yung galit ng Diyos sa tao. Dahil nasiyahan siya sa ginawang handog ni Jesus Christ. Yung kanyang kasalanan. Okay? And then sa verse 28 ng Hebrews chapter 9, gayon din naman si Kristo yung minsan lang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, nung una siyang dumating, siya ay naghandog ng kanyang sarili para pawiin ang kasalanan ng mga tao. Pero, sa susunod na pagbabalik niya, hindi na siya mamamatay. Kundi ililigtas niya ang mga nasa Kanya. Okay? So, makita natin dito, hindi siya katulad,
He was unlike any other sacrifice na kailangan paulit-ulitin. Tama? Kaya po ang kanyang sacrifice ay very unique. Okay. And also, gusto lang natin bigyan ng pansin na makikita natin yung mali na ginagawa at error ng mga every time na siguro kayo, yung galing kayo sa Roman Catholic Mass, ang ibig ko sabihin ng misa, sila po ay nagsasakripisyo kay Kristo again and again and again. Actually, yung pong Eucharist, o Eucharist tawag niyan, o sa atin, Santa Cena o Last Supper, alam niyo po ba na ang katuruan sa kanila yung bagamat katawan lang naman kanila, hindi naman sila pinaiinom ng di ba tama? Yung ostya ay nagiging talagang katawan ni Kristo. Alam niyo po ba? Yun ang katuruan sa kanila. So, every time na you take that, namamatay siya, ino-offer siya. Sa Biblia, minsan lang siya namatay. At yun ay magpakinomay. Kaya makita natin na kaya po tayo nag-aaral ng Biblia. Itama yung mga mali practices. Okay? Kita niya? Hindi mo kinakailang mamatay si Christ. Hindi niya kinakailang mamatay. Araw-araw, every time you come sa misa. Okay? So, yun po ang gusto nating iayos o ituwid. Okay? So, kinakailangan itama natin yung view natin na makikita natin ang sacrifice ni Christ ay talagang minsan lang at kung kapag inulit-ulit natin na siya ay mamamatay, ina-attack natin yung uniqueness na kanyang na-accomplish sa cross on that day. Okay? So, hindi na po tayo makikita natin na daranak pa yung dugo sa atin mula sa langit. There is no further work of Christ. Okay? Hindi na po. Okay? Wala na. Kaya ang susunod na ating makikita na punto dito sa ating pag-aaral ito, the suffering of Christ was comprehensive. Kasi it covers the ground completely. At ito pa yung makikita natin na sinasabi, for Christ also died for sin once and for all. Okay? Malaki po ang sakop nito. Okay? So, makikita natin dito na ang sakripisyo ni Christ for our sin, okay, was not limited like the Old Testament. May limitasyon po yun eh. Kasi sa Old Testament, yung mga sacrifice po noon ay limited for certain person. Diba? Inutusan niya si Abraham. Inutusan niya yung pamilya ni Noe. Tama? Sino yung mga inutusan na maghandog? Si Abraham, si Noe, yung nation, bansang Israel. Tama? And also, at a certain time. Ganyan? Kasi tumigil na yun. Okay? Hindi kagaya ng sacrifice ni Christ. Lahat po ay ginawa ni Kristo para masatisfy ang Diyos for all who would come to Him. So, hindi lang po limitado sa iilang tao, sa iilang pamilya, o sa iilang nasyon, o noon lang, during the Old Testament or the New Testament, hindi po yun. Kundi yung ginawa ni Christ ay sapat po yun, nasatisfy niya ang Diyos para po doon sa lahat ng lalapit sa Kanya. Sino po yung lalapit sa Kanya? Okay? Sabi po dyan sa John chapter 6 verse 37 to 40, He comes, dumating po si Christ to provide a salvation for all who would come to Him. Sino po yung lalapit sa Kanya? Ang tao ba ay mayroong kakayanan sa kanyang sarili kung siya ay patay dahil sa kasalanan? Wala. So, sino po yung magdadala? Sino yung mag-quicken sa tao para siya ay lumapit kay Kristo, ma-appreciate niya, sampalatayanan niya yung ginawa ni Christ, na yung ginawa ni Christ ay sapat para sa kanyang kasalanan. Ano sabi niya? Gusto ko lang bigyan ng emphasis to, mga kapatid. Kung kayo yung mananampalataya, akala nyo kayo yung nagdesisyon, akala nyo voluntarily ginawa nyo, no? Sino yun?
Sinong gumawa sino nag-quicken sa inyo? Sabi niya, lalapit sa akin ang lahat ng inibinigay ng aking Ama. The Lord is working in you, mga kapatid. It is God. Because God has chosen you before the foundations of the world. Wala kayong kusa na lumapit sa Diyos. Kahit na anong sermon, makikita natin dito. Sa ating talata, sa susunod lang, gusto ko lang diyang yan kasi. Ilang taong nangaral si Noe? 120 years naggawa siya. 100 years siya. Naggawa ng arko. May 20 years pa siya nag-extend. Preaching. Pero walang lumapit. Naintindihan niyo? Kaya pasalamat kayo if you are a Christian. Because God moves you. At ano sabi ng Panginoon? Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, hindi ko kayo itataboy kailanman ang sunod-sunod mong lumapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito yung kalooban niya, tingnan niyo. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang bubuhayin ko sila muli sa huling araw. Ito yung mga kapatid. Your salvation is permanent. Kahit hindi ibig sabihin doon, hindi kayo mamamatay physically. Hindi sabi niya, hindi ko sila mapahamak saan sa impyerno, kundi sabi, kahit mamatay ka physically, kundi sabi, bubuhayin ko sila sa muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak, okay, kay Jesus Christ, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, huwag kayong matagal lang mananampalataya. Pasalamatan niyo ang Panginoon kung paano siya kumilos at kinhabagan niya kayo. Sa dami ng mga tao sa mundo na ito, pinili ka para lumapit sa Diyos. Sapagkat maraming mga tao, ang dami ng mga sermon, ang dami lang napapakinggan, pero never silang lumapit sa Diyos para humingi ng patawad, ng pagsisisi at sa pag-ayat ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, hindi kayo mapapahamak. At yan po yung makikita natin sa susunod. Kayo yung bagyo, minsan natatakot kayo sa bagyo, pero hindi kayo natatakot sa Diyos. Maraming taong takot sa Diyos. Ang baha, dito, gusto ko lang bigyang i-relate sa atin. Ang baha ay una, makikita natin, pinagawa ng Diyos ng arko para iligtas, pagliligtas ng Panginoon. Ang kanyang, sabi niya, hindi sila mapapahamak. Yun po yung larawan ng masisave. Tama? Pero yung baha is also a judgment of God. Dahil pagkatapos silang mapangaralan ng salita ng Diyos, matigas pa rin ang kailang ulo, sila'y napahamak. Kaya mga kapatid, mapanag tayong mga nananampalataya sa Panginoon. Ang pangako niya, hindi tayo mapapahamak sa impyerno. Bagkos, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At kung sakaling mamatay tayo physically, kaya huwag kayong takot. Bubuhayin niya tayo sa daling araw. So, ang pag-aaral natin ng sufferings na ito, mga kapatid, hindi lang para malaman ninyo ang katotohanan na si Kristo, kaya siya nagsuffer, hindi para sa sarili niya. Tiniis niya yun, mga kapatid, para bayaran ang iyong kasalanan at kasalanan ko. Nasatisfy niya ang Ama na kaya kapag tayo namatay, madadala niya tayo saan? Sa Diyos. Nasanay sa diwa ng mensahe ito, lalo pa natin purihin, sambahin natin ang Diyos. And this is the reason why you come to church. Not to please you, kundi i-please natin ang Diyos. Dahil ganoong katindi ang kanyang tiniis na hirap para maligtas tayo. At dahil dyan, hindi tayo talagang lalayo sa Diyos. Hindi tayo magtatampo sa Diyos. Hindi tayo lalayo
kundi bagkus lalo natin siyang mamahalin. Sapagkat lahat ng pagtitiis at hirap na hindi kayang tumbasan, hindi kayang bantayan, ito'y sapat na at minsan lang ginawa ng Panginoon at nasihan ng Panginoon. At hindi ito limitado. Kung ikaw ay magsisisit mananampalataya sa Panginoon at pangako ng Panginoon, papatawarin ka niya at isasama ka niya sa kalangian. Tayo po yung namin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya ng pagliligtas sa ginawa ng aming Panginoon sa Kristo. At ito po, Panginoon, ang aming nais gunitain sa aming pagtanggap ng iyong banal na punan, hinuro sa iyong mga alagad. Lalalahanin namin ang lahat ng pagtitiis na ito, ang iyong dugo na naghuhugas at nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At ang iyong katawan na nag-substitute na dapat kami ang dumanas ng hirap, pero ikaw ang lahat ng tiis na ito. At yung Panginoon ay nasatisfy mo yung Ama. Kaya Lord, sa Kanya lang kami aasa. Hindi namin kayang patawarin o maglinis ang aming kasalanan, ang aming mga sarili sapagkat alam mo kung gaano masama kami bilang tao. Sa isip, sa aming pananalita, at sa aming mga ginagawa. Ikaw lamang nakapagbigay ng lubot o kasiyahan para mapawi ang aming mga kasalanan. Kaya nais namin italaga ito sa iyo, ang aming buhay. Kaya aming dalangin aming Diyos. Sino man ang nakakapakinig ng mensahe nito, maintindihan nila ang mensahe ng iyong pagliligtas. Ang totoo at tunay na ebanghelyo tungkol sa aming Panginoon sa Kristo. At salamat, Panginoon, sa mensahe na ginamit mo si Pedro sa kabila ng mga paghihirap at kahirapang naranasan ng mga mananampalataya nito, ay pinalalakas mo sila sapagkat kung meron man silang pagtitiis, ikaw man ay lalong higit ang iyong pagtitiis at iyon ay nakasapat at nakapagbigay siya sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa iyo ang papuri, sa iyo ang kadakilaan at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.